Saturday have called of the election. But it is actually Lenny and Kingo who have captured the hearts and minds of especially Sayang si Lenny, no? who have supported. Oo nga eh, grabe yung effort niya pero sa huli, talo pa rin. Siguro kasi babae siya. Alam niyo naman, minsan, di pa rin tanggap ng iba ang babaeng leader. Bakit kaya ganun? Madami naman siya natulungan tao. Ganun talaga, dahil babae siya. Kahit kaya niya, nandun pa rin yung pagdududa ng mga tao. Alam niyo, anak, minsan, kahit anong galing mo, titignan pa rin ng tao kung babae ka o lalaki ka. Pero Nay, darating pa rin yung panahon na pantay-pantay na tayo. Mga anak, kumain na nga tayo. Tapusin ko lang ito, Nay. Ate, sana matawagan na si nanay yun, no? Tagal na natin pinagdadasal yun. Oo nga eh, kailangan na rin natin ng pambayad para sa mga gastusin. Pero tiwala lang tayo kay Lord, darating din yung tamang oras. Ate, napansin ko lang kanina sa misa. Bakit lalaki lang pwede maging pare? Bawal ba magmisa ang mga babae? Baka kasi sa simbahan, lalaki pa rin ang tinitingnan na leader. Sayang naman, marami namang mga babae magaling magturo tungkol sa Diyos. Tama ka dyan. Siguro darating din yung panahon na hindi na lang lalaki ang magmimisa, pati na rin mga babae. Sana nga ate. Tara na nga, umuwi na tayo. Mr. De La Cruz, ilan taon ka na nagtatrabaho? 3 taon po, sir, sa warehouse. Kaya mo bang magbuhat ng mabibigat? Opo, sir. Kaya-kaya po. O sige, tatawagan na lang kita. Sige po, thank you po. Next, Marie Santos. So, Mrs. Santos, may experience ka na raw? Opo, sir. 5 taon po akong helper. Marunong po ako sa paglilinis at pagluluto. Kaya ko rin po magbuhat kung kailangan. Mabigat kasi yung trabaho dito. Panlalaki talaga kadalasan. Kaya ko po, sir. Sanay po ako sa ganun. Sige, titignan namin ang resulta. Tatawagan ka na lang namin. Thank you po, sir. Nay! Sino yan, Nay? Sa trabaho na, tinawagan na ako. Talaga, Nay? That's buti na lang tinawagan ka na. Yes, magkakatrabaho na si nanay. Sige na mga anak, ihanda ko lang yung mga gamit ko. Samahan na kita, Nay. Good afternoon. Good afternoon, sir. Isama kayo dyan. Okay naman po. Ayos lang po. Sige, una muna ako ha. Sige po, ingat po, sir. Una na ako, ay wala muna siya. Sige. So talaga babae, ang daling mapagod. Bakit pa kasi pumasa siya ng babaeng empleyado eh? Dagdag pasahod lang naman.
Pasok. Oh, kamusta ang experience niyo? Ayos lang naman, sir. Okay na lang po, sir. Yeah. Try it dyan. Walang magugulat, ha? Sige po, sir. Sige po, sir. Yes, hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ko ng trabaho. Ang laki talaga magbigay ng pasahod ni sir. Ha? Mas mataas pa pala yung sahod nila? Pareho naman kami ng trabaho. Pero okay na to kaysa magreklamo ako. Anak, kung sasabihin ang nanay sa iyo. Ano po yun, Nay? Ate, pasensya ka na ha. Kung si Bunso muna ang ating unang pag-aralin. Pwede ka naman mag-aral ulit or magpatuloy pag nakagraduate na si Bunso. Anong sinasabi mo, Nay? Ilang taon na lang din makakagraduate na ako sa kolehiyo eh. 2 years na lang? Ipagkakait mo pa ba yun sa akin? Anak, dito ka muna sa bahay. Pero Nay, gusto ko nga mag-aral. Clara, narinig ba sinasabi mo? Uunahin tapos ano? Magtatrabaho ako, Nay. Pagka-graduate ko, maghahanap ako agad ng trabaho. Tutulungan naman kitang pagpaaral kay Bunso eh. Gumising ka nga sa totohanan. Matutulad ka lang din sa akin na kahit college graduate, mababa ang sweldo. Eh di ba may trabaho ka naman, Nay? Di mo ba narinig sinasabi ko? Dahil ano? Dahil babae lang ako? Habang pinapakinggan ko sila, ang sakit pala ng dinadala nila. Gusto ko sanang sabihin kay ate na huwag siyang sumuko sa pangarap niya. Pero alam kong ginagawa niya ito para sa amin. Sana lang dumating na yung araw na hindi na namin kailangan pumili sa pagitan ng pamilya at pangarap. Ay, ang hirap naman maghanap ng trabaho. Inalok nga ako ni Aling Tess, kaso ang kapalit, kaluluwa at dignidad. Saka, naiiba na yung pakiramdam ko. Parang iba na to. Uy, Be, tagal na kitang hindi nakikita. It's been a while. Bakit parang hindi na kita nakita sa school? Saan ka na pala nag-aaral? Dito muna kasi ako sa pag-aaral. Kailangan ko maghanap ng trabaho para matulong kay nanong. Tara, ako muna tayo. Tsakahan mo muna ako. Mukhang madami yan ah. Di ba naghahanap ka ng trabaho? Grabe ang sipag mo pala. Pero okay ka lang ba? Bakit parang tumataba ka ata? Oo, okay lang naman. Siguro, pagod lang. Baka, sa totoo lang, gusto ko magpatingin sa RHU eh. Baka pwede mo ako samahan. Sige. Kailan mo ba gusto? Gusto mo ngayon? Hindi naman ako busy. Huwag mo isinasawalang bahala yan, ate. Baka iba na yan na. Tara, samahan na kita sa health center. Salamat, Tia. Maraming kababaihan ang nahihirapan magpa-check up dahil sa kakulangan ng pera, takot o hiya. Pero ang kalusugan ay hindi dapat isinasantabi sapagkat ito ang unang hakbang sa pagbangon. Ay, sarado. Gusto mo ba subukan sa private? Kasi mahal dun eh. Kaya ba gusto mo magpa-check up? Kasi ano eh. May nangyari kasi. Aling Tess. Oh, ano yun? Pabili nga pong pansat canton. Ilan? Isa lang po. Saan ka ba galing at bihis ka yata? Naghanap po ako ng trabaho. Trabaho ba ka mo? O ano naman na pala mo?
Hindi po ako natanggap eh. Gusto mo ba ng trabaho? Opo. May alam ako. Ano po yun? Gusto mo ba? Opo. Sigurado ka? Opo. Kung magiging sa nanay mo, ah. Sige po. Sige. Bukas ng gabi, magpunta ka dito sa address na to. Andun yung tatrabahuhin mo. Ingat ka. Thank you po, Aling Tess. Huwag ka maingay sa nanay mo, ah. Opo. Sige. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan si ating pumasok sa delikadong trabaho. Sa maling paraan niya, hinanap ang pera. At doon, nagsimula ang bigat na dala niya. Puka muna. So ano na nga, gusto ba magkwento? BFF. Kasi, buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala pang nakakaalam, pati si nanay. Ikaw pa lang ang pinagsasabihan ko. Ha, Te? Bakit mo nangyayang humantong sa ganito? Naghahanap kasi ako ng trabaho, kaso iba yung napasukan ko. Huwag mo itago yan, Te. Dapat sabihin mo na sa nanay mo. Mas maganda kung sasabihin mo na mas maaga. Natatakot kasi ako eh. Baka itakwil niya ako. Hindi, Te. Nanay mo yon. Mas masasaktan siya pag sa iba niya pa nalaman. Huwag kang mag-alala. Nandito lang naman ako. BFF, thank you ah. Nakakasahan ka kita. Walang ano man yung BFF. Basta nandito lang ako lang. Nay, may aaminin po ako. Ano yun, anak? Nay, buntis po ako. Ha? Paano? Bakit? Kasi po, Nay, Anak, pati mo agad sinabi sa akin. Sana natulungan kita. natakot ako, Nay. Natakot ako na baka pag sinabi ko sa inyo, daknil niyo ako at iwanan niyo ako. Hindi kita iiwan, anak. Sasama kita. Hindi naging madali ang tinahak ni ate. Pero dahil sa pagtanggap at pagmamahal ng pamilya, natuto siyang bumangon muli. Nasaksihan ko lahat ng pangyayari. Si mama, si ate. Sa bawat isa may dalang pasan sa trabaho, sa paaralan, at maging sa tahanan. Lagi silang lumalaban. Kaya ngayon alam ko na hindi kahinaan ng pagiging babae. Lakas iyon. Tahimik silang lumalaban ng buong tapang sa araw-araw.